Ilang mga kasalukuyan nga at dating senador, mga opisyal po ng Department of Public Works and Highways, sangkot ho sa umunoy korupsyon sa flood control project habang naging emosyonal din itong si dating Undersecretary Bernardo doon sa pagdawit niya kay dating Secretary Bunuan na kanyang nagsilbing boss nung siya pa'y empleyado ng opisyal ng Department of Public Works and Highways. Maki-update po tayo sa mga kaganapan kanina dyan sa may Senado, mga kabombo. Nasa linya si Bombo J.C. Galvez. Ilan pang personalidad, kabilang ang dati at kasalukuyang senador, ang idinawit ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa umunoy korupsyon sa flood control project sa bansa. Sa sinumpang salaysay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, idinawit nito si Senador Mark Villar, dating Senadora Grace Poe, Department of Education Secretary at dating Senador Sani Angara, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at Undersecretary for Planning Cathy Cabral. Si Mark Villar ay nagsilbing kalihim ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng administrasyon ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Ibinunyag ni Bernardo ang umunoy mga internal na mekanismo at komisyon sa pag-apruba ng mga proyekto noong kalihim pa si Villar at Undersecretary for Planning si Cabral. Ayon kay Bernardo, siya ay tinalaga bilang Assistant Secretary ng ahensya noong 2016 sa ilalim ni Duterte habang pinamumunuan ni Villar ang kagawaran. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Bernardo na si Undersecretary Cabral ang direktang katuwang noon ni Villar sa paglalaan, paglista at pagbuo ng budget para sa lahat ng infrastructure projects ng ahensya. Ibinunyag ni Bernardo na sa mga proyektong aprobado sa pamagitan ni Undersecretary Cabral at Secretary Villar, may umiiral umanong 10% na komisyon. All of this time, the funding of all projects was cleared through Yusek Cabral for approval by Sec Mark Villar. From time to time, Yusek Cabral would ask me to submit detailed list of projects with regards to lump sum fund allocations of DPWH, which list she sometimes would approve herself or forward to Sec Mark Villar for approval. Among others, this included EDSA and other major roads project allocations, maintenance of creeks and waterways, etc. The commission for these approved projects was 10% and divided as follows: 50% to Carlo Aguilar, presumably for Sec Mark Villar, 25% Yusek Cabral, 25% for myself. Undersecretary Maria Catalina E. Cabral. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. Samantala, maring itinanggi ni Villar ang mga akusasyong ibinato laban sa kanya at isaan niyang malaking kasinungalingan at walang batayan ng mga paratang. Binanggit din ng senador ang kanyang mahabang track record sa serbisyo publiko mula sa pagiging kinatawan hanggang sa pag-upo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng nakarang administrasyon at ngayon bilang senador. Naninindigan siyang malinis ang kanyang pangalan at walang bahid ang kanyang panunungkulan. Bukod kay Villar, dawit din sa sinumpang salaysay si Angara at Poe na parehong nagsilbing chairman ng Senate Committee on Finance na pangunahing tungkulin na suriin ang panukalang pondo. Senator Sani Angara became a chairman of finance. Yusek Trigiv and I would have several interactions as part of our work in budget preparations. When Senator Revilla was incarcerated with Senator Jingoy Estrada, Yusek Trigiv and I would frequently call each other so we can help look after the welfare of concerns of Senator Revilla, whom I visited several times with Senator Jingoy Estrada while they were in detention. Aside from the details I had earlier mentioned in my affidavit dated 25 of September 2025, Yusek Trigiv and I also had transactions concerning Senator Angara between 2019 and 2024, where Yusek Trigiv received deliveries representing 12% of the projects of Senator Sani Angara, while the latter was chairman of finance. Senator Grace Poe. Sometime third quarter of 2024, J.Y. De La Rosa, a staff of Senator Grace Poe, requested Sec Bonoan, through me, if Senator Grace Poe can be accommodated in the DPWH NEP. Sec Bonoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the Senator for a list of projects. J.Y. De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron,
a contractor, Mrs. Patron told me to prepare the list. Upon my instructions, Engineer Gerard Apolescia submitted a consolidated list of the following projects, 1 in Laguna and 3 in NCR. Dahil nadawit si Angara at Po, maring itinanggi ng dalawa na sangkot sila sa maanumalyang flood control projects. Sabi ni Angara, sa loob anya ng 21 taon ng kanyang panunungkulan sa gobyerno, hindi raw siya nasangkot sa korupsyon. Naniniwala naman si Po na masusing susiriin ng Department of Justice ang mga akusasyong ito at tiniyak niyang buong suporta siya sa mga investigasyon, dahilan kung bakit siya mismo ang humarap noong una sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Samantala, kung matapang na inilantad ni Bernardo ang mga senador na dawit sa korupsyon, tila lumambot at naging emosyonal siya habang isinasalaysay niya ang mga naging papel ni Bonoan sa katiwalian sa pagsisingit ng mga proyekto sa budget at ang hatian sa komisyon sa mga government projects. Maiyak-iyak na sinabi ni Bernardo na mataas ang kanyang pagtingin kay Bonoan dahil naging mentor niya ito at matagal na kaibigan. Aabot niya sa kabuang 5 billion pesos kada taon ang proyektong nahawakan niya kay Bonoan na may 15% commitment. At sa komisyong ito ay paghahatian nila kung saan 75% dito ay kay Bonoan. DPWH Secretary Manuel Bonoan. DPWH Secretary Manuel Bonoan is a long-time DPWH official who has held top positions through different administrations. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Prior to Sec Bonoan's assumption as Secretary of DPWH, I was the Undersecretary for Operations and Planning for NCR, Visayas, having assumed the said position in 2018. Unlike during the time of Sec Mark Villar, when I was not given much task, even removed as back chairman, and had very limited operational functions during the COVID pandemic period, Sec Bonoan entrusted me with more operational functions and let me work more closely with Jose Cabral. Sometime in 2022, Sec Bonoan directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for fiscal year 2023 worth around 450 million. Samantala, sa iwalay na panayam, sinabi ni Senador Lacson na pag-aaralan pa ng komite ang sworn affidavit ni Bernardo sa pagbalangkas ng committee report. Ito'y dahil hindi naman daw direktang ang mga nabanggit na senador ang nakausap ni Bernardo at mga staff lamang nito. Pinayuhan umano ni Lacson si Bernardo na kung magbabanggit ng sangkot, ay dapat na mayroon itong kaakibat na dokumento bilang patunay ng kanilang aligasyon. That's all under consideration paggawa namin ng committee report. Mahirap yung hindi direct at saka walang supporting evidence or document. Yun ang sinasabi ko sa kanya when I talk to him. Kung magsasabi ka ng pangalan, kailan meron ka pinangahawakan na maililink mo yung pangalan na sa hawak mong dokumento. Kung wala, wag mo nalang sabihin. Sa huli, kinumpirma naman ni Lacson na si Bernardo ang tinutukoy niyang important witness sa pagdinig ukol sa maanumalyang flood control projects. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.